Sa pulang ilang bangko at financial institution ng Pilipinas sa pagkabangkarote ng isang higanting investment bank sa Amerika. May nakatali kasing bilyong-bilyong piso ang mga apektadong kumpanya sa naluging Lehman Brothers Holding Incorporated. Pero pagtitiyak ng mga apektadong kumpanya, naglaan na raw sila ng malaking halaga bilang proteksyon mula rito. Saksi si Steve Dailisan. Direkto na apektado ang ilan sa pinakamalalaking bangko at financial institution ng Pilipinas sa problemang pang-ekonomiya ng Estados Unidos. Ang salarin, ang pagdedeklara ng bankruptcy o pagkalugi ng Lehman Brothers Holding Incorporated, ang ikaapat na pinakamalaking investment bank sa Amerika. Sa kanilang liham sa Philippine Stock Exchange, iniulat ng Bangko de Oro na may pera silang nakatali sa naluging kumpanya. Bagamat hindi nila sinabi kung magkano ito, sinabi nilang naghanda sila ng may halos 4 na bilyong piso para maprotektahan sila sa negatibong epekto ng pagkalugi ng Lehman Brothers. Sabay pagtitiyak na sapat ito para mapigilan ang pagkalugi. Ang Metrobank naman iniulat din sa PSE na meron silang mahigit $20 milyon na investment sa Lehman Brothers. Bukod dito, meron daw silang pautang na 2.4 billion pesos sa isang subsidiary ng naluging US Investment Bank dito sa Pilipinas. Bilang proteksyon, naglaan na raw Metrobank na may $14 na milyong pero naniniwala sila na maabot pa rin lang inaasahan nilang kita sa pagtatapos ng taon. Nagulat din ang insurance company na Sun Life Financial Incorporated na nakabase sa Canada na meron din silang investment sa Lehman Brothers. May malakihang operasyon ng Sun Life dito sa Pilipinas. Si Senadora Loren Legarda gustong malaman kung may iba pang bangko at financial institutions na tinamaan sa pagkabangkarote ng Lehman Brothers. Kaya nananawagan na siyang siyasatin ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Insurance Commission at Securities and Exchange Commission. Handa naman ng BSP na tumulong sa alimang bangko na mangangailangan ng pondo. Ang tagundong ng pagbagsak ng Lehman Brothers naramdaman sa stock markets ng China, Japan, Germany, Britanya at iba pang bansa. Sa Pilipinas naman, mahigit 100 puntos ang ibinaba ng Philippine Stock Exchange Index na sukatan ng galaw ng presyo ng mga premyadong stocks sa stock market. Kahapon, mahigit 100 puntos na rin ang ibinaba ng PHYSIX. Kung sa lindol yan, intensity 8 yan. Hindi mahina yan kasi buong mundo tinamaan eh. Ang sentro, dun sa Amerika. Yung bagsak ng merkado ngayon, mas masahol pa sa 9/11. Eh yung losses na lang ng mga financials eh, walang sinabi yung losses nun eh. Yung asset destruction ngayon, mas matindi. The fear factor. Why is there a fear factor? Because the markets are saying that if Lehman Brothers, very well respected in America, number 4 largest investment bank in America, will be allowed to go into bankruptcy, in other words. So who is next? Ang problema ng Lehman Brothers ay bunsod ng krisis sa Amerika dahil sa mga di nabayarang utang sa pabahay. Tinamaan din ito ang American Insurance Group o AIG, ang pinakamalaking insurance company sa buong mundo. Ang AIG ang parent company ng Philem Life dito sa Pilipinas, na siya namang pinakamalaking insurance company sa bansa. Pero sabi ng Insurance Commission, stable daw ang lagay ng Philem Life. Inaasahang tatalakayin bukas ng economic team ng Pangulo ang mga hakbang para makontra ang negatibong epekto sa bansa ng krisis pang-ekonomiya ng Amerika. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Baga nag-anunsyo ng rollback ang ilang independent oil players dahil sa patuloy na pagmura ng crudo sa world market. 50 centimos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel ang ibibigay ng Eastern Petroleum at Sea Oil simula po bukas ng umaga. Saksi si JP Soriano. Mula sa record high na $147 itong Hunyo, bumagsak na ang Dubai crude sa $86.08 per barrel. Pebrero pa nang huling pumalo sa $86 level ang Dubai crude, panahon kung kailan nasa 40 to 50 ang palitan ng piso kontra dolyar. Pero mahigit 8 piso pa ang diferensya ng pinakamahal na gas noon sa presyohan ngayon. Halos 14 na piso naman ang diferensya sa diesel. At dahil sa patuloy na pagmura ng world crude, sisimula ng Eastern Petroleum ang panibagong rollback. 50 centimos ang bawas presyo ng Eastern Petroleum sa gasolina at diesel, epektibo alas 5 ng umaga bukas. Ganyan din ang rollback ng Sea Oil pero kasama ang kerosene, simula alas 6 ng umaga. Ang Total at Union, nagsabing susunod sila sa anumang adjustment na gagawin ng kanilang competitor. Wala pa namang pahayag ng ibang oil company kung susunod sila sa bawas presyo. Simula nitong Agosto, umabot as 9 pesos kada litro ang nabawas sa presyo ng gasolina, 7 pesos naman ang rollback sa diesel. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na dahil sa patuloy na pagmura ng world crude, dapat maramdaman ito sa local market. Prices have been parang on a downtrend since July. So, we would expect na marireflect yung drop in prices from July and August ngayong September.
Ang transport groups naman na Acto at Piston, iginiit na kulang pa raw ang 2 pisong rollback. Hinihiling pa rin nilang ibalik sa 44 peso level per liter ang presyo ng diesel. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. At sa ibang balita, inamin ni Senate President Manny Villar na siya ang humiling na dagdagan ng pondo para sa C5 Extension Project pero hindi raw iisa ang proyekto na pinaglaanan ng tig 200 milyong piso. Nanindigan naman si Senador Ping Lacson na may irregularidad sa naturang proyekto. Saksi si Ruth Cabal. Noon pa naman daw, di na tinanggi ni Senate President Manny Villar na pet project niya ang C5 Road Extension. Pero ngayon lang inamin ni Villar na siya nga ang nag-request ng dagdag na pondo para sa nasabing proyekto. Wala raw masama sa ginawa niya. Di rin daw siya nakinabang dito. Normal umano na dagdagan o bawasan ng mga mababatas ang pondo para sa ilang proyekto. Sa Senado, lalo na ako Senate President, napakadami namin pakiusap na tinatanggap. At yung mga gusto namin mga proyekto, ay gusto namin mapondohan. You just requested for additional funding. Basta additional funding. A specific amount. Without a specific amount. Sabi pa ni Villar, dalawang magkaibang bahagi ng C5 extension ang popondohan ng tig 200 billion pesos. Kaya't di raw ito may tuturing na double entry. Dalawang proyekto yan. Yung isang proyekto ay flyover na magkokonekta sa coastal road. At yun namang isang itong second project ay flyover naman na magkocross na sukat. So ito yung sinasabing isang proyekto lang. Dalawang proyekto yan. Pero nanindigan si Lacson, pareho lang daw ang pinaglaanan ng dalawang hiwalay na 200 million peso budget para sa C5 extension. Kaya dapat daw imbestigahan ito. Yung sinasabi niyang hindi double entry, isa naman na description, nakita niyo rin naman sa GAE. So, palusot na lang yun. Nirefer na sa Committees on Finance at Blue Ribbon ang 3 resolusyon para maimbestigahan ang sinasabing double entry sa 2008 budget. Di daw mag-i-inhibit si Villar. Maging siya gusto raw mapakinggan ang mga lalabas sa investigasyon ng Senado. Pero si Senator Joker Arroyo haharangin daw ang anumang investigasyon. That presupposes that this item which Senator Lacson says is tainted with corruption is correct. I want until hell freezes over. Believe me. Naggingit-ngit si Arroyo at halos personally na si Lacson. Of course, not only abusive, dishonest. He keeps on bullying people. Patulog-tulog siya pagka mayroong business dito sa Senate, sa floor. Pagkatapos, salita siya ng salita nang hindi niya naiintindihan. Maging ang kasamahan ni Lacson sa oposisyon, ang paniwala, dapat munang maglabas ng ebidensya si Lacson. Kailangan patunayan ni Senator Lacson ang kanyang akusasyon. Kailangan paliwanag at sagutin ni Senator Villar yung akusasyon laban sa kanya. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Nagkainitan naman ang ilang senador sa gitna ng kanilang sesyon sa plenaryo. At ayon kay Senadora Miriam Defensor Santiago, inaasang mas titindi pa raw ang bangayan sa Senado habang papalapit ang 2010 presidential elections. Saksi si June Veneracion. Are we becoming now a Senate of liars, Mr. President? This is unprecedented. This is a corrupt act, Mr. President. Mr. President, this is extremely point of order, Mr. President. The chair never rules. with the permission of I was given Mr. President, the right to interpolate. of the body Senate session suspended. Halos magwala si Senadora Jambi Madrigal nang hindi siya pinasingit kay Senador Alan Peter Cayetano. Kaya nagkaroon pa ng botohan kung sino ang dapat magdigay sa kanila. Sa botong 9-6, panalo si Cayetano. If at all there is something that we should be embarrassed about, Mr. President, it is the fact that we had to divide the Senate on this issue insofar as the right to speak of a member is concerned. Nang kumalma ang sitwasyon, naglitanya si Cayetano kontra sa pasabog ni Lacson tungkol sa double appropriation. PING stands for puro intriga na lang ka. Yun nga lang, wala na sa session hall si Ping. Nag-walkout si Lacson. Sa mga kakampi niya, tanging si Senador Nene Pimentel na lang ang natira sa session hall. Iwas gulo naman si Senate President Manny Villar. Makaraang manguna sa opening prayer, hindi na ito nagpakita. Pero hindi raw pwedeng iwasan ang gulo sa Senado. Sabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago, mas titindi pa ang bangayan habang papalapit ang 2010 presidential election, kung saan mga taga-Senado rin ang inaasahang magbabanggaan. You haven't even heard the worst of it yet. It has only begun, and that is only mild and very moderate language for Philippine elections. June Veneracion ang inyong saksi.